Hello Cancer, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po yung nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it and God bless you all. Tignan natin ang mga messages ninyo for today. Cancer, we have truth. Ayan, number 20, truth. There is some truth that is coming to light dito for you, Cancer, no? Alam mo, parang ang napipick up ko dito, this is your truth. This is your own truth. Maaaring meron kayong mga hidden talents, hidden skills, no? Hidden gifts na hinahide lang ninyo sa sarili ninyo is because maybe you are not proud of it, or maaaring hindi ninyo sigurado kung tatanggapin kayo ng mga tao na may ganun kayong kakayanan, may ganung gift kayo, yung mga ganun. But you know what, parang ngayon nag-iisip kayo that you are going to disclose it. Maaaring gusto na ninyong maging malaya totally, na wala kayong tinatago, na kumbaga what you see is what you get. Yun na ang siguro ang gusto ninyong mangyari dito, no? Parang kung anong makikita sa inyo ng mga tao, yun talaga kayo, 'di ba? Yung parang wala kayong pretensions, wala kayong itinatago pa, no? So maybe that is what is Cancer wants to happen sa ngayon, no? Maaring i-disclose nyo na, i-share nyo na sa maraming tao, i-share nyo na sa mundo kung ano ang inyong hidden talents, skills, and gifts dito, no? You are going to be liberating yourself from this, no? Kung ano man ang tinatago ninyo. So, maybe that is the situation for some of you. We have temptation, ayan, number 15. So, there is dito, parang test to sa inyo, Cancer. Test ito sa inyo kung gaano kayo katatag, kung gaano kayo katibay, kung baga, na hindi kayo madadala ng mga temptations na ito. So, maaaring ganun ang ganun dito. Maaaring may mga bagay dito na kinokontrol ninyo ang inyong sarili, na dahil siguro, let's say for example sa pagkain, diba? Maaaring kinokontrol na yung sarili na kumain ng bawal, kumain ng marami because maaaring you're on a diet, or maaaring may sinusunod kayong diet for health reasons, no? Maaaring ganun ang ganap. But maybe there are temptations like that, no? Dito sa ngayon. Testingin talaga kung gaano kayo katatag, kung gaano kayo naninindigan sa inyong paniniwala, no? Yung mga ganun ba? So maybe there is something like that sa ngayon, Cancer. It could be in any areas of life, depende sa inyong sitwasyon, na test na ito. But you know what, as much as possible, diba, patatagin talaga ninyo ang inyong kalooban. Kung ano yung iniiwasan ninyo, kung ano yung bawal, kung ano yung hindi kailangan talaga din sa buhay ninyo, then sana talaga, panindigan ninyo, no? Yun ang ganap dito. Okay? Temptation. You have number 4, firm foundation. Ayan. So, ang din dito, napipick up ko dito, this is about pangkaperahan. This is about laying a solid foundation in your finances, in your financial future, in your relationships as well. Maaring ganun. Family and relationships. So, maaring yun ang binibigyan ninyo ng tuon sa ngayon. Yun ang focus ninyo sa ngayon. So, maaring ganun ang paglilay ng solid foundation dito. So, good luck, Cancer. So, dito din, ang napipick up ko dito, maaring in the past, may mga distractions kayo kasi marami sigurong mga bagay ang ginagawa ninyo other than laying a solid foundation on the areas of life na kumbaga parang yun ang dream ninyo lagi, yun ang lagi ninyong gustong gawin pero never talaga ninyong nagagawa because there are other things that comes up, at yun ang napagtutuunan ninyo ng pansin, yun ang pinagkakagastusan ninyo, yung mga ganon. But now, napipick up ko dito, parang siguro kung ano man ang distractions na dadating sa buhay ninyo, kung ano man yung mga ibang bagay na papasok dito, na maaaring makapagkuha na naman ng inyong atensyon. Maaaring you are going to turn your back from that and you're going to focus talaga
doon sa mga gusto ninyong gawin matagal na, no? Tulad ng paglilay ng solid foundation sa iyong financial future, sa inyong financial security and stability for the future, at para sa inyong family and relationships, no? So maaring yung mga areas na yun ngayon ang pagtutuunan ninyo ng mas maraming pansin, no? So yun lang din ang napipick up ko dyan, Cancer. And that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta po kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it, and God bless you all. Tingnan natin ang mga messages ninyo for today, Scorpio. We have number 7, deception and envy. Ayan. So, mag-iingat kayo, Scorpio. Mag-iingat kayo sa mga taong nasa paligid ninyo because there may be people that are watching you or maaaring nagbabalak na alokohin kayo, ma-scam kayo, yung mga ganun ba, yung sabotage kayo because, you know, may envy, may inggit sa tao, no, sa mga tao siguro na nasa paligid niyo. Maaring accomplished person kayo, Scorpio. Maaring very successful na kayo, maaring may mga accomplishments kayo ngayon, achievement, promotion, maaring may mga ganong-ganap or iba pang pangyayari, magagandang pangyayari sa buhay ninyo kaya kinaiinggitan kayo, no? So, maaring meron dito mga tao na alam mo yun, yung low vibration, kung ano yung gusto nila siguro para sa sarili nila, hindi nila makuha at nakikita nila yun sa'yo, no? So, maaaring ganun kaya naiinggit sila. So, be careful with those people because you don't know kung ano ang kaya nilang gawin, diba? Yung mga negative thinking people, yung mga low vibration people, no? Ingatan ninyo na, alam mo yun, makisalamuha kayo sa mga tao yun as much as possible. Kung maiiwasan ninyo, no, na makipag-usap or makipag-mingle pa sa mga taong yun, gawin nyo na lang, no? Or as much as possible, kung hindi naman ninyo maiwasan na maka-encounter talaga ng mga taong gano'n, no? So, just na lang, no? Keep your lips tight, closed na lang. Yung wala kayong ikikwentong mga mahalagang bagay, huwag kayong magbibigay ng maraming impormasyon sa kanila. Yung mga kung ano nung kwento dahil it can be used against you, 'di ba, Scorpio? At saka isa pa, no, ipagdasal nyo ang mga taong ganoon. No? Ipagdasal nyo ang inyong safety, no, na protection din kayo ng divine universe from those people, and also ipagdasal nyo na lang sila because they don't know, you know, kung ano ang ginagawa nila. No, they don't know what they are doing, kaya ganun sila. So, what else? We have firm foundation. Ayan. So, ang focus naman ng iba sa inyo dito, Scorpio, could be laying a solid foundation, no, sa inyong finances, sa inyong financial future, sa inyong financial security and stability, and also could be family and relationships as well, no? So, parang hindi kayo magbibigay ng oras siguro sa mga bagay na, alam mo yun, hindi yun ang priority ninyo, no? Yung gano'n. Yung mga hindi ninyo talaga kailangan sa ngayon, maaaring hindi niyo muna yan ipapansinin or hindi ninyo muna bibigyan ng madaming oras or attention because what you are going to focus on now is yung solid foundation na magagawa ninyo para sa inyong kaperahan at relationships and pamilya, no? So, maaari kasi na in the past, no, distracted kayo. Maaring maraming bagay din ang pinagtuunan ninyo ng pansin at maaaring etong mga areas din ito ang na-neglect ninyo. Kaya ngayon, parang babawi kayo dito at ito naman yung pagtutuunan ninyo ng pansin sa ngayon. Yung parang kakarerin ninyo na ngayon, no? Ang sisikap na maging maayos, matatag ang inyong pamilya, masaya, at saka ganun din pagdating naman sa inyong kaperahan, maaaring ito ngayon yung pagsisikapan ninyo, magsisipag, magtatrabaho ng maayos, paiigtingin ng sipag, tiyaga, yung gano'n ng sa gayon, makapaglay na kayo
ng solido at strong na pundasyon pagdating naman sa inyong kaperahan. So, maaaring yun ang mga focus ninyo sa ngayon, Scorpio, no? So, that's really beautiful. We also have number 6. Ayan, harmony. This is really beautiful. So, this is linked dito sa paglelay ninyo ng solid foundation sa inyong relationships. Eto, this is what you are going to work on talaga. Number 6 resonates with family and relationships. So, definitely, yung pinaka-focus ng iba sa inyo dito, Scorpio, is yung family and your relationships, no? So, yun ang pinaka-number 1 ni siguro ninyo sa inyong listahan. And this is really beautiful. Ang napipick up ko dito, you're going to make sure, no, and do everything para nang sa gayon magkaroon kayo ng harmonious relationship, no, sa inyong person, sa asawa ninyo, sa jowa ninyo, yung ganon, and also sa other members of the family. Parang yung ninyo dito, pinaka-target ninyo dito is yung maging masaya ang buong pamilya. No, domestic happiness siguro dito for some of you na meron ng sariling pamilya, no? So maybe yan ang pinaka-focus ninyo sa ngayon. Maaari din na may love connection dito ang iba sa inyo, no? May napipick up akong bagong love connection na mabubuo between you and another person, o kung single kayo, at maaari din naman na kung nasa established relationship na kayo, maaari talaga na may usapin dito ng pag-aasawa na, pagpapakasal na, pagsisimula na ng pamilya ninyo, sarili ninyong pamilya, no? So, good luck, Scorpio, and that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Pisces, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it, and God bless you all. Tignan natin ang mga messages ninyo for today, Pisces. We have number 4, discontent and boredom. Ayan. Pero alam mo, ganyan ang may discontentment kayo, bored kayo, you know, pero kung makikita nyo lang, no, ang potential na nandyan sa inyong harapan, sa inyong paligid, you know, there's so much potential there para matanggal ninyo kung ano man ang ikinaboboard ninyo, kung ano man ang dahilan ng discontentment ninyo, Pisces. Kung nakikita ninyo yung card, no, sa baba, may rainbow. 'Di ba? May rainbow. Hindi ninyo napapansin yan because you are facing dito sa harap ninyo, no? At yan ay nasa baba. So, maaring nandyan na, no? Yung rainbow na yan represents potential, that represents opportunities and possibilities, no? Maaring nandyan na sa inyong harapan yan, Pisces, no? But, maaaring hindi nyo lang pinapansin, hindi nyo lang nakikita. Maaaring gano'n ang sitwasyon dito. Kaya, Pisces, parang this is an eye-opener for you, no? Now, open your eyes, open your heart, open your ears, and open yourself, no? At lumingon-lingon kayo, look around because there are opportunities and possibilities that are knocking on your door. Dito, Pisces, nagkumakatok na yan sa buhay ninyo at nang sa gayon, you know, maaring yung potential na to is something, no, na magpapabago sa inyong nararamdaman sa ngayon. Kaya, open your eyes, look around, and tignan ninyo, consider this opportunities and possibilities na kumakatok sa inyo, Pisces, no? Dahil maaring ito na yung magpapabago ng inyong sitwasyon sa ngayon. So, what else? We have, oh my God, napakaganda. Number 1, this is love begins. For some of you, you know, na single, this is a new love and romantic relationship na maaaring pasukin ninyo, no? This is an opportunity for a new relationship. Maaari din naman na this is an opportunity for you to level up your commitment with your person, no? Maaring may kasalan dito, marriage proposal, maaring ganon ang ganap. And then also there's another rainbow, no? So there's so much potential talaga out there para sa inyo, Pisces, para sa ikakaganda, ikakabuti ng inyong sitwasyon, kahit ano man ang inyong sitwasyon sa ngayon sa buhay, no?
This is also a divine blessing, no? Pisces, this is a divine blessing. Maraming biyaya ang maaaring dumating sa inyo. Continuous na biyaya. Bumubuhos, di ba, ang tubig from that vessel. So, most likely, this is a continuous blessing na parating sa inyo. Tuloy-tuloy lang siya, parang hindi siya mauubos, no? Yung ganon. And this is really, really beautiful, no? Kasi kung ano ang kailangan ninyo, Pisces, whatever you need in your life right now, maaaring yon ang dadating sa inyo. Maaaring yon ang ipapadala sa inyo ng Divine Universe. And that is not only enough for yourself, but more than enough for yourself, na to the extent na maibibigay ka pa sa ibang tao, sa pamilya mo, sa mga mahal mo sa buhay. And also more than enough for them then, no? So that you can also help other people. You can also bless other people through the blessings that you are receiving, no? Pisces, napakaganda nito. This is really a beautiful event sa buhay ninyo, na marami kayong matatanggap na biyaya, maaring sa iba't ibang parte ng buhay ninyo yan. And also, you can also bless other people through that, no? Yun ang napipick up ko dito. So, ano man ang biyayang ito na parating sa inyo, it's gonna come in abundance, and maaaring sa iba't ibang parte ng buhay ninyo yan. Depende sa inyong sitwasyon. Kayo lang makakaalam yan, no? Pag dumating na yan, kayo lang nakakaalam kung para saan yan. We have number 3, in recognition and reward. Napakaganda. So, number 3, you know, resonates with wealth, no? So, maaari talaga na kung ano man itong success ninyo, kung ano man yung recognition and reward na matatanggap ninyo dito, kung ano man yung dahilan ng pag-receive ninyo ng recognition and reward, maaring this is your opportunity din, no? Para magkaroon kayo ng prosperity and abundance dito, no? Kasi number 3 is wealth. So, maaaring yun ang maghahatid sa inyo ng financial gain. Ito yung sisimulan ninyo ng source of more money, no? Maaaring this is another money path na magbubukas para sa inyo. Maaaring ganun din ang ganap. And maybe yung reward na to could be financial reward talaga, no? So, maaaring may kaperahan talagang parating din sa inyo dito. So, congrats, dahil kung ano man yung ma-accomplish ninyo dito, ma-achieve ninyo, you will be recognized, no? Your hard work will be recognized dito, and you will be rewarded financially. So, good luck, Pisces, and that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste.